Ang pambungad na eksena ay nagsisimula sa isang batang lalaki na si Omri, na sinundo ng kanyang ina na si Jane mula sa paaralan. Umuwi sila upang ipagdiwang ang kanyang ikasyam na kaarawan, kasama ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Nakatanggap si Omri ng ilang mga regalo tulad ng skateboard, isang grupo ng mga laruan at iba pa. Sa partikular ay nakakuha siya ng isang lumang aparador mula sa kanyang kapatid na si Gilon na nahanap lang nito sa kung saan kaya wala siyang susi sa aparador. Ngunit si Jane ay maraming susi na nakatambak at naniniwala siyang maaaring isa rito ang susi nito. Kasunod nito ay nagpasya si Omri na pumunta sa parke upang maglaro at isinama niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Patrick. Ang huli ay nagbigay sa kanya ng isang maliit na katutubong Amerikano na laruan na binubuo ng plastik bilang regalo sa kanyang kaarawan, dahil hindi na niya kayang bumili ng mas mahal pa doon. Kinagabihan ay naghanap si Omri ng susi sa kahon ng kanyang ina at sinimula na subukan ng bawat isa sa kanila upang buksan ang aparador. Sa kalaunan ay nakahanap siya ng isang kulay ginto na susi na aktwal na nagkasya sa bukasan ng aparador. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na ang gintong susi na ito ay ibinigay sa kanya ng kanyang lola bago siya namatay, at mula sa puntong yun ay nabuo niya ang libangan ng pagkolekta ng mga susi. Sa kabila ng pagkakabukas sa aparador ay walang mailagay si Omri sa loob nito, kaya iminungkahi ng kanyang ina na doon niya itago ang kanyang mga bagong laruan. Kinaumagahan ay nagising si Omri dahil sa isang mahinang tunog na nagmumula sa aparador. Habang papalapit siya dito ay biglang bumagsak ang susi mula sa loob. Pinulot niya ito at binuksan ang aparador, para lamang matagpuan ang katutubong laruan na mahiwagang nabuhay. Dahil nabighani, sinubukan ni Omri na hawakan ang maliit na lalaki, ngunit napagtanto ng katutubo na siya ay isang banta kaya tinusok nito ang kanyang daliri gamit ang isang punyal. Tinukoy pa niya si Omri bilang isang demonyong halimaw. Bago makapag-usap ang dalawa, ipinatawag na siya ng ama ni Omri na si Victor para maghanda sa pagpasok sa paaralan. Pagkatapos ay mabilis na isinara ng bata ang aparador upang ilihim ito sa lahat. Nang maglaon sa paaralan ay sinabi ni Omri kay Patrick na ang laruan na niregalo niya ay kahanga-hanga at nagustuhan niya ito, pagkatapos ay sabik na siyang naghihintay na matapos ang klase sa paaralan. Pagdating niya sa bahay ay dumiretso siya sa kanyang silid ngunit sa labis na pagkadismaya, ang katutubo ay bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Pagdating ng gabing yon, narinig na naman ni Omri ang tunog sa aparador. Sa labis na kagalakan ay nagmamadali niyang binuksan ang aparador at natagpuan na nabuhay muli ang maliit na lalaki. Bagamat noong una ay natakot, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Little Bear, isang ika-18 siglo na katutubo mula sa angkan ng mga lobo. Ipinapalagay niya na si Omri ay isang dakilang espiritu na tinatawag na tagapamayapa sa anyo ng isang bata. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap ng dalawa, mabilis silang nakabuo ng isang pagkakaibigan. Ipinaliwanag ni Little Bear na natutunan niya ang salitang Ingles noong 1761 nang siya ay nakikipaglaban sa mga Pranses at digmaan ng Indiano sa panig ng British. Pagkatapos ay kinuha siya ni Omri at inilabas siya sa aparador. Di nagtagal ay kumuha si Omri ng plastic na tent para gawing tulugan ng maliit na lalaki, ngunit ang huli ay hindi sigurado sa kakaibang material kung saan ito ginawa. Bilang resulta ay inilagay ni Omri ang tent sa aparador, na ginagawa itong isang tunay na maliit na tirahan. Maya-maya sa gabing yun ay nagpasya ang batang lalaki na subukan ang kakayahan ng mahiwagang aparador, inipon niya ang lahat ng paborito niyang laruan at inilagay sa loob. Labis na ikinasindak ni Omri dahil ang mga laruan ay agad na nabuhay at nagsimulang makipaglaban sa isa't isa, kaya't nagmadali siyang isinara ang aparador at ibinalik ang mga ito sa orihinal na anyo bago humiga sa kama. Kinaumagahan, tinawag ni Little Bear si Omri at ang dalawa ay nag-usap. Inihayag ng munting mandirigma na pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang asawa, nagsimula na siyang mamuhay ng mag-isa. Sa sandaling yun, nakakaramdam siya ng simoy ng hangin at ipinahayag ang kanyang pagnanais na makipagsapalaran sa labas. Maingat siyang inilabas sa bakuran ng batang lalaki, at iniisip ni Little Bear na ito ang kanyang tinubuang bayan. Pagkatapos ay kumuha si Omri ng ilan sa mga kagamitan ng kanyang ama at isang tray ng putik upang si Little Bear ay makapagtayo dito ng kanyang sariling bahay. Sa kasamaang palad sa lalong madaling panahon, si Little Bear ay inatake ng isang kalapati na nag-udyok sa batang lalaki na ibalik siya sa kanyang silid, ngunit ang maliit na lalaki ay nasugatan na. Nag-aalala dito si Omri at natatakot siya na baka hindi gumaling ang kanyang munting kaibigan. Ngunit isang napakatalino na ideya ang sumagi sa kanyang isipan,
Tahimik siyang pumasok sa silid ng kanyang kapatid at kumuha ng isang modelong hanay ng unang digmaang pandaigdig na hukbong British. Pagkatapos ay pumili siya ng isang manggagamot na laruan na nagngangalang Tommy at inilagay sa loob ng aparador, na binibigyang buhay ito. Sa kabila ng pagkalito, ginawa ni Tommy ang kanyang tungkulin at binigyan lunas ang sugat ni Little Bear. Nang tapos na ang trabaho, ibinalik ni Omri ang manggagamot sa aparador, at ginawang laruan. Bago umalis papuntang paaralan, binigyan ni Omri si Little Bear ng lahat ng kailangan niya para makapagtayo ng kanyang bahay. Upang makakuha ng palakol, inilagay niya ang isang kabalyero sa aparador, saka ninakaw ang kanyang sandata, at ibinalik sa pagiging laruan. Maya-maya sa paaralan, inatasan ng guro ang mga mag-aaral na basahin ang mga kwentong isinulat nila bilang takdang aralin. Nang si Omri na ang magbabasa, ikinwento niya kung paano siya nabighani sa isang katutubo sa kanyang aparador. Pinuri ng guro ang kanyang imahinasyon, habang si Patrick ay nakatingin sa kanya na nagtataka. Pagkatapos ng klase, pumunta si Omri sa isang silid kung saan nakaimbak ang lahat ng mga proyekto sa klase. Pagkatapos ay ipinalit niya ang isa sa kanyang mga laruan sa isang pinuno na laruan. Pagdating sa bahay, natuklasan ni Omri na nagawa na ni Little Bear ang kanyang bahay gamit ang putik. Sinurpresa siya ng batang lalaki ng isang pinuno na laruan, habang sinasabi na maaari niyang makuha ang kanyang pana. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Little Bear na panoorin ang mahika, kaya tuwang-tuwa siyang tumayo sa tabi ng aparador. Pagkatapos ay binuhay ni Omri ang pinuno at hinawakan ng kanyang pana. Ngunit bago niya ito maibalik sa laruan na bersyon, ang matandang pinuno ay nagsimulang manginig at di nagtagal ay namatay dahil sa atake sa puso. Si Omri ay nabigla dahil hindi pa siya nakakakita ng isang tao na namatay, kaya siya ay naniniwala na siya ang pumatay sa kanya. Nang makita ito, nagtataka si Little Bear kung bakit matatakot ang isang dakilang espiritu kapag nakakakita ng kamatayan. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na si Omri ay isang bata lamang, at hindi isang espiritu. Pagkatapos ay iminungkahi niya na ibalik ng bata ang pinuno sa kanyang orihinal na forma, at nang marinig ito ay ikinulong ni Omri ang patay na pinuno sa aparador na ginawa itong plastic. Ngunit bago pa niya ito makuha, tinawag siya ng kanyang ama na nag-uudyok sa kanya na bumaba. Nagagalit ang kanyang ama dahil hindi niya mahanap ang kanyang mga kagamitan. Upang itago ang katotohanan ay nagsinungaling si Omri na ibinaon niya ang mga ito sa lupa at hindi niya maalala kung saan. Ito'y ikinagalit ng kanyang ama ngunit ayaw niyang parusahan ang bata, inabutan na lang niya ito ng pera at inutusan siyang bumili ng mga nawawala. Sa susunod na eksena ay makikita si Omri na lumalabas ng hardware store nang itinulak siya ng bully sa pader at ninakaw ang kanyang sukli. Ito ay ginawa siyang balisa at pakiramdam niya ay isa siyang mahinang tao. Pagkaraan ng ilang sandali habang siya ay nakaupo sa tabi ng kalsada, dumating si Patrick kasama ang isang plastic na cowboy na nakasakay sa isang kabayo na maaaring sumama sa katutubong laruan. Samantala, sa bahay ay inihahanda ni Little Bear ang katawan ng pinuno para sa libing. Maya-maya ay dinala ni Omri si Patrick sa kanyang tahanan, habang naglalakad sila patungo sa silid ay nakita nila ang kanyang mga kapatid na nakatingin sa bahay ni Little Bear. Agad na tinaboy ni Omri ang kanyang mga kapatid, pagkatapos ay sinimulan niyang hanapin si Little Bear. Nakita niya ang maliit na lalaki na nagtatago sa ilalim ng mesa at ipinakilala siya kay Patrick. Nagulat si Patrick kung paano nabuhay ang laruan, kung saan ibinunyag ni Omri ang sikreto tungkol sa kanyang mahiwagang aparador. Kaya lang, tinawag siya ng kanyang ama upang hingin ang kanyang mga pinabili. Bago siya umalis, binalaan ni Omri ang kanyang matalik na kaibigan na huwag hawakan ang aparador. Ngunit sa oras na makabalik siya, binuhay na ni Patrick ang plastic na cowboy. Ipinakilala ng cowboy na ito ang kanyang sarili bilang Boone mula 1879, ngunit naluluha siya nang makita ang mga higanteng bata. Nagpa siya si Patrick na umalis sa ngayon, ngunit nakumbinsi niya si Omri na dalhin ang maliliit na lalaki sa paaralan sa susunod na araw. Di nagtagal, nakita ni Boone si Little Bear at nagnanais na barilin siya, na itinuturing siyang banta. Ngunit mabilis na namagitan si Omri at inilagay siya sa isang drawer. Sa kasamaang palad, kinaumagahan, nagising siya upang makita sina Little Bear at Boone na nagbabarilan. Agad na bumangon ang bata at pinigilan silang mag-away. Sa paglaon, dinadala niya ang dalawang maliliit na lalaki sa paaralan sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa loob ng isang maliit na bag. Habang nasa loob ay nagpakilala silang dalawa at nagsimulang mag-usap. Hindi nagtagal ay nagbubuklod sila sa kanilang mga alaala sa mga ilog at lupain na ginagamit nila sa paglalakbay.
Inihayag ni Little Bear kung paano namatay ang kanyang asawa dahil sa chicken pox na nagpaluha kay Boone. Habang papunta si Omri sa harap ng klase para sa isang presentasyon, hawak ni Patrick ang maliit na bag. Sa panahon ng pahinga ng klase, nagpasya si Patrick na ipakita ang maliliit na lalaki sa ilang kaklase, ngunit pinigilan siya ni Omri sa tamang oras, ipinaalala sa kanya ang sekreto. Iginiit ni Patrick na maaari niyang ipakita ang kanyang mga laruan sa sinumang gusto niya, ngunit sinabi ni Omri na sila ay mga tunay na tao, hindi mga laruan. Ang kanilang argumento ay nakakuha ng atensyon ng guro, na pagkatapos ay hiniling kay Patrick na ipakita kung ano ang nasa kanyang maliit na bag. Si Omri ay sumigaw na ang mga ito ay mga laruan na plastik lamang, na naririnig ng maliliit na lalaki. Dahil dito, nagpanggap ang dalawa bilang mga laruan habang inilalabas sila ni Patrick, na matagumpay na naisahan ang guro. Sa resulta, ang dalawang magkaibigan ay nagkasundo at nagpasya na matulog sa lugar ni Omri. Pagkatapos ay nagnakaw sila ng isang batang babae ng tribong Indian mula sa paaralan, na nagbabalak na gawing asawa ni Little Bear. Pagdating nila sa bahay, iniharap ni Omri ang Indian girl figure kay Little Bear, na sinasabing magiging asawa niya ito. Ngunit nang siya ay magpatuloy sa pagbabago nito, napagtanto niya na ang aparador ay nawawala. Sa paghihinala sa pagkakasangkot ng kanyang kapatid, pumunta siya sa silid ni Gilon at hiniling na malaman kung nasaan ang aparador. Matapos makipagtalo ng ilang sandali, ipinahayag ni Gilon na itinago niya ito sa espasyo ng pag-crawl. Bumaba si Omri at kinuha ang aparador, ngunit hindi niya nakita ang susi. Muli siyang pumunta sa silid ng kanyang kapatid upang tanungin siya tungkol dito, ngunit si Gilon ay ganap itong nakalimutan. Kung wala ang susi, hindi nagagana ang aparador. Kinagabihan, sina Omri at Patrick, kasama sina Little Bear at Boone, ay nanunood ng isang programa sa TV. Ipinapakita nito ang walang awa na pagpatay sa mga Apache ng mga cowboy. Natutuwa si Boone nang makitang pinapatay ng kanyang mga anak ang walang magawang mga katutubong Amerikano, habang ang Little Bear ay natakot sa paglalarawan ng pagdurusa ng kanyang mga tao. Si Boone ay nasasabik na pinaputok ang kanyang baril sa hangin sa tuwa, ikinagulat ito ni Little Bear, kaya nagpaputok siya ng isang palaso sa dibdib ni Boone dahilan para mawalan ito ng malay. Ngayon ay wala na silang magagawa dahil wala ang susi ng aparador. Ang masama pa nito ay nagbabala ang ina ni Omri na ang alagang daga ni Gilon ay nakatakas at nagtatago sa ilalim ng mga tabla na gawa sa sahig. Dahil napagtanto na ang daga ay isang malaking banta sa maliliit na lalaki, nagpasya ang dalawang magkaibigan na magpalitan upang magbantay sa buong gabi. Sa hating gabi ay narinig ni Omri ang daga sa ilalim niya kaya ginising niya si Patrick. Habang tinitingnan nila ang ilalim ng sahig na gawa sa kahoy, nakita nila ang susi ng aparador na nakalagay sa pagitan ng dalawang tabla na nasa sahig. Sinubukan nila itong kunin ngunit hindi sinasadyang naitulak ito pababa at mawala na sa kanilang paningin. Nang makita ito ay nagboluntaryo si Little Bear na pumunta sa ilalim ng sahig para kunin ito. Ngunit hindi nagtagal ay tinambangan siya ng daga at nagkaroon ng matinding habulan. Subalit kahit papaano ay nagawa niyang lumabas dala ang gintong susi. Nang tuluyang nabawi ang susi, binuhay muli ni Omri si Tommy at ipinagamot ang sugat ni Boone. Sa panahong ito ay bigla siyang nagkaroon ng realisasyon na oras na para ibalik ang maliliit na lalaki sa kani-kanilang panahon. Matiyag ang hinihintay ni Omri na matapos ni Tommy ang kanyang trabaho at pagkatapos ay ibabalik siya sa kanyang panahon. Di nagtagal, nagkamalay si Boone at humingi ng paumanhin kay Little Bear, na sinasabing ikinahihiya niya ang ginawa ng kanyang mga kasama sa mga katutubo. Pagkatapos, habang natutulog si Patrick, pinuntahan ni Omri ang isang babaeng katutubo na laruan upang buhayin. Gayunpaman, nakita ito ni Little Bear at pinigilan siya, na sinasabi na malamang na mayroon siyang sariling pamilya at ang pagpilit sa kanya na makasama ay magiging malupit. Kinaumagahan, nagpaalam sina Omri at Patrick sa kanilang maliliit na kaibigan. Bago umalis, sinabi ni Little Bear kay Omri na kung isa siya sa kanyang mga tao, tatanggapin niya siya bilang kanyang pamangkin. Habang nagpapatuloy siya sa pagsasalita, nakikita ng bata ang kanyang sarili bilang isang life-size na bersyon ng Little Bear, na tumatanggap sa kanyang tribo. Kasunod nito, ang dalawang maliliit na lalaki ay nagpaalam sa isa't isa at umupo sa kanilang mga posisyon bago ilak ni Omri ang aparador. Nagtatapos ang pelikula sa pagbabasa ni Omri ng kanyang kwento patungkol sa Little Bear sa harap ng klase. Kahit na hindi sigurado sa kapalaran ng Little Bear, ipinapalagay niya na ang maliit na lalaki ay nakahanap ng bagong asawa at nagkaroon ng maraming mga anak.
Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!